Nasaan na ba yung susi ko? Teka, bakit nga ba ako pumunta dito sa kusina? Familiar ba? Yung mga moment na bigla kang natutulala, hindi mo alam kung anong sunod mong gagawin? Normal lang naman yan, paminsan-minsan, pero paano kung napapansin mo parang dumadalas na yata? Kasi 'di ba, ang unang pumapasok sa isip natin pag ganito ay yung medyo nakakatakot na salita, dementia. At yung pinakakaraniwang klase nito ay yung siguro narinig nyo na, ang Alzheimer's disease. Pero teka lang, huwag munang magpanik. Ito yung good news. Kahit na wala pang definite cure para dito, hindi yun ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Actually, malaki ang magagawa natin. May kapangyarihan tayong maging proactive pagdating sa prevention. So, sa pag-usap natin ngayon, para tayong magtatayo ng isang matibay na structure, isang fortress para protektahan ang utak natin. At gagawin natin yan sa pamamagitan ng 5 haligi. Ready na ba kayo? Tara, simulan na nating itayo to. Okay, game! Ang ating unang haligi, tinatawag natin ito, utaktivity. Simple lang, ito ay ang pagpapanatiling aktibo ng ating isipan. Isipin nyo to na parang gym, pero for your brain. Every time na may bago kang sinusubukan, pagbabasa ng libro, pag-aaral ng bagong language, o kahit yung simpleng pagsagot lang ng sudoku, para kang nagwa-workout. Pinalalakas mo yung mga connection sa loob ng utak mo. Okay, so brain workout? Check. Pero sapat na ba yon? Di ba parang pag nag-gym ka, kailangan mo rin ng tamang fuel, ng tamang pagkain para maging effective yung workout mo? Ganon na ganon din sa utak natin. At dyan na nga pumapasok ang ating super importante na ikalawang haligi, brain foods. Yes, tama yung narinig nyo. May mga pagkain na literal na pampatalas at pampalusog ng ating isipan. You know, maraming studies, lalo na sa mga diet tulad ng Mediterranean diet, ang nagsasabi na yung mga pagkaing mayaman sa dalawang key players, antioxidants at omega-3 fatty acids, ay napatunayang nakakatulong na pababain ang risk ng dementia. So ano-ano tong mga to? Unahin na natin ang berries. Strawberries, blueberries, you name it, super packed yan ng antioxidants na parang mga maliliit na sundalo na lumalaban sa damage sa ating brain cells. Next up, fatty fish. Isipin nyo, salmon, tuna, sardinas. Mayaman na mayaman yan sa omega-3. At ang omega-3, para yung building blocks ng utak at ng mga nerve cells natin. Crucial yan. Of course, hindi pwedeng mawala ang ating mga leafy greens, spinach, kangkong, malunggay. Grabe ang laman niyan na vitamins and nutrients tulad ng vitamin K at folate na napatunayang nagpapabagal sa paghina ng ating pag-iisip. At panghuli sa ating listahan, nuts and seeds. Isang dakot lang sa isang araw, malaki na ang may tutulong niyan. So, may brain workout na tayo, may brain food pa, parang kumpleto na, no? Pero, yun na ba yun? Sapat na ba na pinapakain natin ng tama ang utak kung hindi naman natin ginagalaw ang ating katawan? Mukhang may kulang pa. Dito na papasok ang ating napakahalagang ikatlong haligi, galaw-balaw. Physical activity guys, sobrang importante. Bakit ka mo? Simple lang ang science dyan. Kapag nag-eehersisyo ka, gumaganda ang daloy ng dugo sa buong katawan, kasama na ang utak mo. At pag mas maganda ang blood flow, ibig sabihin, mas maraming oxygen at nutrients ang nade-deliver sa brain cells mo. It's premium delivery service for your brain. At hindi mo kailangang maging marathon runner para makuha yung benefits nito, ha? Yung simpleng paglalakad araw-araw, pag-swimming o kahit yoga, malaking-malaki na ang naitutulong. Ang sekreto dito ay consistency. At para makumpleto ang ating 5 haligi, pag-usapan natin ang huling 2. Magkasama sila kasi ito ay tungkol sa ating pahinga at koneksyon. So ang ika-4 na haligi, sapat na tulog. Sobrang underrated nito. Pero sa pagtulog kasi, doon nag-aayos ng files ang utak natin. Nililinis niya yung mga hindi kailangan at pinapatibay yung mga importanteng alaala. At ang ika-5 haligi, social life. Ang pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, sa pamilya o pagsali sa mga hobby groups para na rin yung ehersisyo sa utak. Ayan, kumpleto na sila ang ating 5 haligi, utak activity, brain foods, galaw-galaw, sapat na tulog, at social life. Tandaan nyo, hindi pwedeng isa lang dito ang gagawin mo. They work as a team. Lahat yan nagtutulungan para bumuo ng isang matibay na depensa para sa kalusugan ng utak natin.
At ang pinakamahalagang mensahe siguro sa lahat ng ito ay hindi ito para sa mga senior citizen lang. Hindi natin kailangang hintayin na may maramdaman tayo. Ang pag-aalaga sa utak ay nagsisimula ngayon, anuman ang edad mo. Of course, isang napakahalagang paalala. Ang lahat ng impormasyong dito ay for educational purposes lang po. Palaging mas mainam na kumonsulta sa inyong doktor para sa medical advice na bagay at angkop sa inyong personal na pangangailangang pangkalusugan. Kaya ngayon, eto ang tanong ko para sa'yo. Sa 5 haliging ito na pinag-usapan natin, alin dyan ang uunahin mong itayo o patibayin simula ngayon? Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.